Magandang umaga po muli mga kapatid. Ito po ang ating mensahe po sa umaga po ito. Ang Kristiyano, tayo. Pag pinag-uusapan po yung Kristiyano, ito po ay isang tao na sumunod sa Ebanghelyo po. At siya'y naging Kristiyano. Hindi lahat po ng nakakausap natin na sinasabing sila ay mga Kristiyano, ay Kristiyano. Yung pong sumunod sa Ebanghelyo, nang sila'y nabautismuhan, sila tinatawag na Kristiyano. Dito po sa Galatia, chapter 3. Ang Kristiyano po ay isang taong na kay Kristo Jesus, yung Kristiyano. So, paano tayo naging Kristiyano? Para lang po maging maliwanag ang ating pag-aaralan. Dito po sa Gawa, chapter 3, verse 26, verse 27, sapagkat kay Kristo Jesus, kaya lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat sa inyo ay binautismo kay Kristo ay binis si Kristo. Yung tayo po ay sumampalataya ng bautismohan. Doon po natin ibinis ang ating Panginoon. So tayo naging Kristiyano. So ito po ang ating paksa. Ano ba ang kaugnayan ng isang Kristiyano sa tinatawag ng politics at government? Ito po ay isang kritikal na pag-uusap, lalo higit na nakikita natin yung ibang denominasyon na involved sa politics. Ang pinakamalaki, Roman Catholic Church, yun na involved sa politics, kahit sabihin lang hindi. So, ano ba yung nating dapat isipin sa ganitong bagay? Ano po yung politics? Ang salitang politics ay may kaugnayan sa pamahalaan. Actually, kahit sa ibang organisasyon. Ang definition po ng politics, sa kanyang pinakabuon, politics is the process of making collective decisions in a group, community, or society. It is fundamentally about the exercise of power, the distribution of resources, and how people organize themselves to govern and resolve conflicts. So, sa isang simpleng pangusap, politics is how people organize themselves in the society and form a government. So, politics is necessary also to run a government in a country. Sa isang simpleng salita, ito yung kapangyarihan, sa isang anumang grupo ng mga tao. Yung kapangyarihan, yun ang politics. Ang gobyerno naman may kaugnayan sa politika, pero hindi sila pareho. Yung gobyerno, a government is a system or organization of people that holds the authority to make and enforce laws, regulations, and policies for a country, state, or community. It acts as one central authority that maintains a public order, provides essential services, protects citizen rights, and manages resources. Yan ang pamahalaan. So, ibig sabihin, yung pamahalaan, makikita natin, ito yung bunga ng politika. So, yung politics form the government. Yan ang makikita natin. So, kung walang politika, walang pamahalaan. Yung power sa pamahalaan ay galing sa politika. Yan ang makikita natin. So, yung mga namumuno sa pamahalaan ay bunga ng politika. Yung makikita natin. Kaya nga, kung isipin po natin, without any political system, there could be no government. So, yun ang behind the government is politics. Tandaan po natin yun. Kaya pagkatapos kahit po sa loob pa rin ng pamahalaan, sa kasalukuyang panahon, there is politics. Pinag-uusapan, pinag-aawayan yung paraan kung paano palalakarin ng pamahalaan. That's politics, di ba? So, magkikita natin sa Romans chapter 13, verse 1 hanggang verse 7. Let every soul be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God. And the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God. And those who resist will bring judgment on themselves. For rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be unafraid of the authority?
do what is good, and you will have praise from the same, who is God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is God's minister and avenger to execute wrath on him who practices evil. Therefore you must be subject, not only because of wrath, but also for conscience sake. For because of this you also pay taxes, for they are God's minister, attending continually to this very thing. Render therefore to all their due, taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. Yan sinasabi Romans 13 mo. Kung isa-summarize mo natin ang isa-isang punto nun, the authority of a government ay galing sa Diyos. Yung authority ang pinag-uusapan. Yung pong, hindi yung mga tao mismo, hindi yung authority. Meron pong concept ng mga hari sa Europe. Yung sinasabi ng divine right. Sabihin kami ang binigyan ng karapatan na Diyos mamuno sa inyo. Kaya hindi mo sila untouchable yung mga hari sa Europe noon. Dahil galing kami sa Diyos. Kaya hindi yun. Yung authority ng gobyerno galing sa Diyos. Yung sinasabi sa atin. So yung gobyerno, kaya po nilagay ng Diyos yung otoridad ng pamahalaan ay para lang po proteksyonan yung mga tao sa kasamaan from evil and maintain good, mapanatili yung kabutihan. So basically, peace and order lang ang trabaho ng pamahalaan. It protects citizens. Yun lang. Yung pong konsepto ng ayuda, hindi actually tama yan. I do not personally agree sa ayuda. Hindi tama yan. Kasi pag binigyan mo ng ayuda yung tao, 4,000 tao, good for a few days. Pagkatapos yung gagawin niya, ang kailangan ng ayuda. Yun ay shortcut na ginagamit ng mga politiko para mapanatili nila kailang kapangyarihan. From an economist point of view, ang problema sa kahirapan ay trabaho. Yun ang dapat gawin. You have to create jobs para mawala yung kahirapan. Hindi ayuda. Babalik lang, 5 pesos cycle lang yan. Mamuubos ang pera natin sa kakayuda sa mga taong nakakailangan ng ayuda. Di ba? So, hindi trabaho ng gobyerno yung actually. Ayon sa Diyos, protection na lang yung mga mamamayan. So, lang po ng pamahalaan, regardless kung ano yung politics involved. Kung sila man po ay democracy or republic ang katulad natin, na binoboto natin yung mga namumuno sa atin, o yung communist, na central na autoridad nila, it doesn't matter. Ganun pa rin ang ginagawa nila to maintain peace and order. Basically, di ba? Kung walang pamahalaan, kahit ano pang klaseng pamahalaan yan, chaos na lalabas yan. Gaguluhan. Kaya yung Roman government, di ba, itong sinulatan ng taga-Rome sila, ito po ay hindi strict. At nagsumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Pero sabi pa rin ng Diyos, magpailalim kayo sa pamahalaan. Dahil sa kahalagahan ng pananatili ng kayusahan. Dahil yun lang po talagang purpose ng pamahalaan. Kaya yung tayo mga mamaya, we have to respect the government or authorities. Respetuhin natin sila. At magpailalim po tayo sa kailang authority. Hindi tayo dapat lumalabag sa batas. Dahil you have to submit, di ba? So, bawal lumalabag sa batas. Tutuusin. Dahil sila yung lingkod ng Diyos. Yung salitang minister ay ibig sabihin servant. Yung mga ngaral, ang kanyang service ay pangaral. Siya yung lingkod ng Diyos sa pangaral. Yung mga politiko, sila yung lingkod ng Diyos sa ganitong dahilan. Yung gobyerno para mapanatili ang kahisan. Alam niyo mga kapatid, kahit na gano'ng ka-corrupt ng ating gobyerno, mas maganda pa rin may gobyerno. Kung wala tayong gobyerno, kawawa at mas kawawa tayo. Di ba? Makikita rin po natin, kailangan tayo magbayad ng tax. Dahil kasi gobyerno, kailangan din ng pondo para mapanatili yung binigay na gawain ng Diyos sa pamahalaan. Alam po ang extent ng ating pagsunod. Yeah, we have to submit. Alam may isang mga Amerikano, sabi niya, submit doesn't mean to obey. Sabi ko, ano ibig sabihin na submit? It
means to obey. Di ba? Kailangan magpailalim. If you do not submit, you do not obey. If you do not obey, you do not submit. Synonym lang yun eh. Kailangan tayong mag-submit sa pamahalaan for as long na hindi siya lumalaban sa batas ng Diyos. Dahil mas mataas pa ng batas ng Diyos sa batas ng pamahalaan. Halimbawa, may mga batas na ginagawa ng mga legislator na lumalabas sa Diyos. Hindi natin tayo susunod doon. So yun po ang extent na makikita sa Romans 13. Gobyerno. Dalawang bahagi gobyerno eh. When we say government, yung political leadership is the government. Sila po ang merong authority, kapangyarihan to run the government. Diba? Tinatawag natin pamahalaan nyo. Silang namamahala sa atin. Yung executive, yun ang nagpapasunod ng lahat ng batas na ginawa to run the government. Yung legislature, ito yung bahagi ng pamahalaan which formulates the law. So, gobyerno yun. Pero on the other hand, meron tayong tinatawag civil service. Ano yun? Yung mga dapat tatrabaho sa gobyerno pa rin yun. Yung silang gumagawa, actually, yung board ng trabaho ng gobyerno, hindi sila politiko. Sila yung mga magagawa lang, katulad ng nagtatrabaho sa ibang trabaho. Hindi sila involved politically. Sila yung mga merong abilidad. They are technocrats. Sila may kaalaman sa pagpapatakbo. At sila yung mga magagawa. Ipapakailangan din yun. Pero basically, pinag-uusapan natin dito yung kung tayo po may pwede sumama sa political leadership ng pamahalaan. Dahil dito, makikita natin wala tayong problema dyan kasi nagtatrabaho ka lang sa pamahalaan. Walang problema yan kasi isang Kristiyano. Ngayon, can we serve in the government? Kaso it's yes, kung ito po yung nagtatrabaho ka lang. Nakikita ninyo, obligasyon natin mga Kristiyano, lalo yung mga lalaki, to provide for our families. Yun ang obligasyon po natin. Sa 1 Timothy 5:8, but if anyone, lalaki po yan, tingnan nyo, doesn't provide for his own, lalaki yan, di ba? Especially for those of his household, lalaki yan. Yes, he has denied the faith and is worse than unbelievers. So, trabaho ng lalaki ng trabaho. So, yung pagtatrabaho sa pamahalaan ay isang paraan ng pagtatrabaho. Katulad rin yan na nagtatrabaho sa pribadong kumpanya, kayo nagtatrabaho lang sa pamahalaan. Walang problema sa Kristiyano yun. For as long na ina-apply natin ang prinsipyo ng pagtatrabaho. Akala po natin walang prinsipyo ng pagtatrabaho, ayon sa banal sa meron. Sayin po natin, mga alipin, ito yung nagtatrabaho noon, tinatawag siya ng alipin. Sundin ninyo ang inyong mga Panginoon sa laman na may takot at panginig sa kasapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo nga niya. Hindi ang paglilingkod sa paningin o yung eye service. Ito yung mga tinatawag na nagpapa-impress na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga lilin ni Kristo na ginagawa kalooban ng Diyos mula sa puso nga niya. Naglilingkod na may mabuting kalooban na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yaman nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat tao, ito'y kanyang muling tatanggapin mula sa Panginoon, maging alipin ng malaya. So, ito yung prinsipyo ng pagtatrabaho. So, yung nagtatrabaho, yun, para kumita ka lang, pero hindi lang yun. Ika'y seryosong nagtatrabaho man yan, na parang kayo nagtatrabaho sa Panginoon. Pag ganyan ang prinsipyo ng isang magagawang Kristiyano, ito, hindi siya may involve sa anumang kasamaan. Ginayin po natin. Pagka Kristiyano tatrabaho sa pamahalaan, hindi kailangan niyang iwasan ang corruption trend. Kasi mayroon po hindi natin maiayos siya sa pamahalaan. So yun po ang magiging challenge mo pag nagtrabaho ka sa pamahalaan. Paano mo maiwasan yun? Dahil yun ay taliwas sa binasa natin. At kailangan po mag-Kristiyano maging example sa pagiging masipag at pagiging marunong at honest sa pagtatrabaho. Hindi na sa Ecclesiastes 19. Ano mo ang masumpuang gawin ng iyong kamay? Gawin mo ng iyong kalakasan. Do your best, sabi niya. Sapagkat mo naggawa at kaisipan, alaman, may karunungan man sa siyo na inyong patutunguhan. Habang nandito sa lupa, kanya. Ano mang iyong ginagawa? Ano mo isipin mong gawin? Kanya.
gawin mo ang iyong kalakasan. Do your best. Kung ikaw siya nagtuturo, do your best. Kung ikaw nagtatrabaho bilang isang engineer, do your best. Yun ang sinasabi ng Banal na Sulatan. Yan ang prinsipyo na dapat taglayin ng isang Kristiyano. Kaya nagtatrabaho sa gobyerno, hindi. Tingnan niyo si Daniel. Daniel po ay nag-serve sa gobyerno, sa maraming gobyerno, mula sa Babylonia hanggang sa Medo-Persian Empire. Nung siya po ay maging alipin, nung tangayin sila sa Babylon, napagkaraan 15 years old lang siya. Nung bumalik na sa Israel, yung mga bumalik, mga 70 years old na siya, matanda na siya. Tingnan, 15 plus 70, at least 85 years old na siya, di ba? Naglingkod siya sa mga pamahalaan, lahat ng yun. Mula kay Nebuchadnezzar hanggang kay Cyrus, naglingkod siya. Pero paano paglilingkod niya? Pansinin niyo, hindi nawawala ang kanyang pananampalataya. Nung sila po ikinuha ni Nebuchadnezzar, ang sabi ni Nebuchadnezzar, kailangan silang kumain sa pagkain at inumin ng hari. Pero sabi ni Daniel, nagbigay siya ng challenge. Sa pinagkakatiwala ng hari, bigyan niyo kami ng ilang araw kanya. Kakainin namin ang dati namin kinakain. At pagkatapos ikumparan niyo yung tsura namin, doon sa mga tao kumakain sa pagkain, inumin ng hari kanya. Pagkaroon ng ilang araw, nakita nila mas magandang tsura nila kaysa doon sa kabila. So they didn't compromise. Diba? Pangalawa, nung nagbigay po siya ng panalaya, binigay niya panaginip at kahulugan ng panaginip. Ganyan. Ang binibigyan niya ng karangalan ay ang Diyos. Ang Diyos na nagbigay sa akin ng kakayahan, ganyan, para mabigay kayo yung panaginip at ang kahulugan nito. Ganyan. Yung sa Daniel chapter 2, 27 to verse 28. At nung nagkaroon po ng batas, pasinin po natin, si Daniel ay matuwid na naglilingkod sa pamahalaan. Lahat ng mga matuwid na naglilingkod, may kalaban niya. Yung may kalaban ni Daniel, ang sabi nila, nagbigay sila ng panukala na sino man ang nananalangin ay manalangin sa hari. So matatama si Daniel dahil hindi siya mananalangin sa hari. Dumarating ni Daniel, yung utos na yun, binuksan niya ang lahat ng bintana kung siya nakatira at siya nanalangin harap sa Jerusalem. Katulad ng kanyang ginagawa kanya. Kung wala siyang ginagawa, ano nangyari sa kanya? Mababasa po na sa Daniel 6, chapter 16 and 14 yun. Ano nangyari sa kanya? Siya lumabag sa panukala. Alam niyo yung hari, si Darius, sa panahon na yun, ayaw niya parusahan si Daniel. Kung babasahin po natin yung mga talatang ito, hindi siya nakatulog. Iniisip niya si Daniel. Yung po yung nagpapakita sa atin kung gaano ang paglilingkod ng Daniel sa hari niya. Na yung kanyang buong katapatan ng paglilingkod. Yung hari ay may pagmamalasakit kay Daniel. Natakot siya. Baka siya patay dahil nilagay siya sa lukulungan ng mga leon. Hindi siya kinain ng leon. Pagkagising ng hari, pumunta siya sa kulungan ng mga leon. Para tignan kung ano nangyari kay Daniel. Nakita niya, hindi siya namatay. Ano nangyari kay Darius? Siya ay nilolahatin niya ang Diyos. So may mga halimbawa ng tamang paglilingkod sa pamahalaan. Dito si Daniel, sa halimbawa mo yun. Pangalawa, si Joseph. Si Joseph ay bunso ni Jacob noong panahon na yun. Hindi pa na yung panahon si Benjamin. Dahil sa nagsiseros yung mga 10 kapatid niya, gusto siyang patayin, pero sabi ni Ruel, huwag na siya patayin. Pinagbili siya sa mga Ismailita at nakarating sa Egypto. At siya po yung naging tapat doon. Ngayon nagkaroon siya ng panaginip. Ito yung panaginip niya, 7 payat na baka, 7 matabang baka. Tapos sa mga trigo, may trigong mataba, mayroong trigong payat. Yung kahulugan ng panalangin ay 7 taong sagana at 7 taong kasalatan. So, nagbigay ng advice si Daniel. Sabi niya, lahat ng lupain, bilhin natin. Tapos lahat ng ani ay ating iipunin sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. Ganun din kaya sa mga hanap.
Nung dumating yung pitong kasalatan, wala silang problema, wala silang pagkain. Yun ang panahon na si Ako, ay napunta sa ito. Siya yung ginawang pangalawang pinakamakapangyarihan sa ito. Dahil sa kanyang tapat na paglilingkod. Ibig sabihin, may mga halimbawa tayong mababasa niya, tapat na paglilingkod. At sila yung kinasiyan ng Diyos. Halimbawa lang po yun para makita lang po natin yung prinsipyo. Ngayon, sa politika naman, pwede mo ma-involve ang isang Kristiyano sa politics. Ang sagot po niyan, there is no direct prohibition from the Scriptures. Para isang Kristiyano ay ma-involve sa politics. So, dito necessarily nakasalanan. Kasi wala naman pinagmamaral. Having said that, it is a matter of judgment and liberty. Nasa sa iyo. Kung Kristiyano na gusto mo umabol sa politika, Romans 14 yan. Karapatan mo yun. Pero may mga prinsipyo na may nag-govern sa ganong matters of judgment and liberty. Ito, karapatan mo gawin, pero kailangan mo isipin. Kaya masahin po natin. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, saka 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Wala yung mga talata nila. Teka, balikan natin. Wala yan. Pero pasahin lang po natin. O kaya baka tuloy na po natin ito. Tayo po actually, involved sa politics. Bakit? In a sense tayo nagboboto. Dito tayo po under Republican government. Tayo yun. Kapag Republic of the Philippines. Ibig sabihin yun. A Republican form of government, yung mga tao ay nagboboto para piliin nila ang magre-represent sa kanya sa pamahalaan. That's Republican. It's a Republican democracy. Pagka tayo mamuhin, di po pareho. Tayo ay Republican katulad ng Amerika. So, bilang boto natin ang gusto mamulo sa atin, babae lalaki. For your information, ang pinakaunang bansa na pinayagan ng babae magboto ay New Zealand, di Amerika. Tapos, it is a matter of judgment and conscience. Pwede tayo magboto. Sino yung magboto natin? Nasa sa'yo. Wala sino mang tao pwedeng pumirsa sa atin na magboto laban sa ating kalooban. Kumisa sa mga Kristiyano, nagkakaroon ng conflict. Meron silang gusto, ayaw ng iba. Doon sa US, meron silang spiritual dilemma sa pagdating sa eleksyon. Dahil may mga majority ng mga Amerikano ay Republican. Dahil yun ang conservative na partido. Pero may mga Christian Democrats. So, minsan sa congregation may isang Democrat, nagiging problema din yun sa kanila. So, pero tandaan mo natin, na walang pwedeng magpwersa sa'yo na magboto laban sa ikanoma. Kung sino yung boto mo, nasa sa'yo. Ang iglesia, wala rin tayong role sa botohan. Kahit ako'y mangaral, wala akong karapatan sabihin, ito yung boto nyo. Nasa sa atin kung sino yung boto natin. At kung iba-ibang binoboto natin, huwag tayo magkaroon ng problema dyan. Politika lang yan. Walang kaunayan sa ating kaligtasan. Malibala kung hindi tayo mag-iingat, mga kapatid. So, bisa nagkaroon ng problema sa ganyan. So, hindi sinasabi natin kanina. Sa 1 Corinthians 6:12, ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. So, may karapatan gawin mo yan, ganyan. Ngunit din lahat ng mga bagay makakatulong. O, meron kang karapatan gawin, hindi makakatulong, ganyan. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako paalipin sa luman. Hindi tayo napapaalipin sa ganyan. O meron tayong karapatan, pwede tayo alipin yan. Sa 1 Corinthians 10:23, lahat ng mga bagay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay makakabuti. Lahat ng mga bagay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay makapagpapatibay. So ang pagboto po, hindi yan po ay privilege. Yan ay karapatan. Hindi utos yan. Kung hindi ka nagboto, hindi ka nagkasala. Kung nagboto ko, hindi ka nagkasala. Karapatan mo yun. Pero pwede mo gawin, hindi mo na pwede gawin. Hindi ka pipilitan ng pamahalaan. So yun ang prinsipyo niya. Kung hindi na makatulong, makabuti, huwag mo gagawin. Ito yung makasama sa ating pananampalataya. Tignan natin ang mga bagay dapat natin ilagay sa ating kaisipan. So, hindi na-involve sa politics, kaysa Kristiyano. Na-involve sa politics. Kay ikaw ay, ano ba yung nature ng politika pinapasuhan mo?
Kasi may pagkakataon na pwede kang pumasok sa politika. Diyan sa US, noong 18-something, may isang presidente na Kristiyano, ang pangalan si J.C. Carter. Pero unfortunately, God siya pinatay. Hindi mo alam bakit. Baka dahil sa isang Kristiyano. Pero ano ang papasukin mo? Ikaw may papasok na gagawa ka ng bagay na nananabag sa iyong pananampalataya. Isipin mo yan. Pagka nananabag sa iyong pananampalataya, huwag ka na pumunta ko. Dahil magkakasalang sa Diyos. Di ba? Pangalawa, ikaw may magko-compromise sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Kung yung barangay captain, at piyesta ng barangay niyo ang gagawin mo, yung Kristiyano, you will compromise. Hindi ko pwede sabihin sa iyong mga constituent, hindi ko pwede mag-involve si Kristiyano ko. Ang sasabihin sa ng tao, ba't ka pumasok dyan? Whether like ito lang, makakompromise ka. Kahit po sa lalaan ng corruption, hindi naman po lahat ng corrupt ay corrupt in the beginning, hindi. Pero lahat na naglilingkod sa politically, sabi niya sa gusto mo, kaya masasama ka dyan. Ito ba yung magpapalago sa iyong pananampalataya? Yung kailangan magtanongin niyo, kung hindi, huwag ka na pumasok dyan sa politika tinatawag na yan. Pero ito pa ang mahalaga. Yung ba yung pag-involve sa politics ay makaka-apekto sa iglesia. Noong pumunta kami sa Zambales, sa may Castanillo, meron po kami pinupuntahan doon na Church of Christ, pero may panagto. Na one Sunday, pumunta kami doon sa pinakamalaking kongregasyon na may building, nangangaral kami, laban sa kanila, siyempre, maling araw. Panahon ng eleksyon niya. Bilang pumasok yung mayor o gobernador nung bayan o probinsya, wala kayong magawa. Nagsalita siya, minto kami, bakit? Siya nagpagawa ng building. Hindi ganun gagawin mo doon. Compromise na yung church pag gano'n. Doon po sa north, sa may norte, mayroon gumagawa nun. Tumatanggap siya ng donation para sa church. Hindi dapat yun. Kasi you will be compromising yung gawa na iglesia pag ginawa natin yun. Sunod po, nakakita na tayo ng mga kapatid na noon ay tapat na pumasok sa politika na wala yung pananampalataya in the process. May isang kapatid pa na naglagay ng post sa Facebook na pinasasama, namata niya isang grupo ng denominasyon dahil sinuportahan siya at pinupuri niya yung denominasyon na yun. And eventually, hindi na sumamba yung kapatid na yun. Dahil lang sa politika. Noong 1986, yung snap election na sinasabi, may isang preacher na pinatay. Dahil sa politics, pinatay siya. Siya yung pinatay. Alam niyo, ang ating political process sa ating bansa ay hindi maganda. Ito pa rin ang umiiral eh. Guns, goons, and go. Ika'y papatayin, ika'y tatakutin, ika'y bibilin. Diba? Kung Kristyano ka, papasok sa kanya, delikado yung, hindi lang delikado yung pananampalataya, magiging delikado pang ang buhay mo. So, pag papasok ka sa politika, ano bang gusto mo? What's your motive? Ba't pumapasok ka niya? Siyempre, lahat ng papasokin natin, pero tayo motibo. Motibo mo, yayaman ka, huwag ka na pumunta dyan. You'll be corrupted dun sa proseso ng politika. Yung bang mga benepisyo ay masigit sa mga panganib na mangyayari sa'yo. Is it worth it na pumasok ka dyan? Baka mawala yung pananampalataya. Nanalo, politiko ay temporal, pagsamantala lang yan. Pwede kang manalo, later matatalo. Tapos wala yung mananampalataya mo. So isipin po natin yung mga tanong na yan. So bilang pahuli, yung pagtatanamaw sa gobyerno, hindi masama yan. Kung nagtatanamaw ka lang, go. Yun po isang paraan na isang honest na pamamuno. Pag-aana po ay. Doon sa Efeso 4:28, sabi po sa atin ni Pablo, ang magnanakaw, kung na magnakaw pa, kanya. Kung di gawa ng mabuti sa kanya mga kamay, upang mayroon siya ito sa nakakailangan, eh nagtatrabaho ka lang. Basta hindi ka na-involve sa masama.
Pero sa politika, ito'y mas mahirap na desisyon. Pero hindi siya kasalanan. Pero ito'y mahirap na desisyon. Katulad lang yung pagiging nag-asawa ng hindi Kristiyano. Walang sinasabi sa bagong tipan na pag nag-asawa ng hindi Kristiyano, may nagkakasala ka. Hindi. Walang sinasabi gano'n. Pero aminin natin at hindi. Pag hindi Kristiyano ang asawa, meron komplikasyon niya. Magkakaroon tayo ng conflict, complication, dahil hindi kayo pareho. Maraming mga bagay hindi niyo pagkakasundo, dahil kayo pareho. Maraming magkasundo, pero hindi mo rin kayo pareho. Ang worst situation, may naghihiwalay. O kaya, pinakamasama, yung Kristiyano pa ang dadala, no, hindi Kristiyano, di ba? Ganun po, katulad lang po yan. Sa politika, maaaring masira ang ating pananampalataya, magkaroon ng problema sa magkapatid at sa iglesia, posible po yan. If we are involved in politics. Yung po mga aral, under any circumstance, na may involved sa politika, kasi masyado siyang identified sa church, di ba? Baka madala pa niya yung church na hindi maganda. Either you choose gusto ba yung politician o isang mga harap, pero you cannot be both. Magkalaban yung layunin ng dalawa eh. Yung politika, temporal, yung pananampalataya, eternal, magkaiba, hindi siya pareho. At meron pag-iwalay ng pamahalaan at reliyon. So yung ang reliyon, church, walang involvement sa pamahalaan, and vice versa. Hindi nakikialam ang pamahalaan sa reliyon, hindi nakikialam sa pamahalaan. So ang iglesia, hindi dapat ma-involve sa politics. So ito ang pinakahuling talata. Sa Mateo chapter 22, verse 21. Sinabi na sa kanya, kay Cesar, pagkatapos sinabi niya sa kanila, kaya ibigay nyo kay Cesar, ang kay Cesar at ang Diyos, ang sa Diyos sa inyo. So iwalay po yan. Hindi sila magkasama. So Kristiyano po tayo. Pag-isipan natin mabuti kung gusto mo ma-involve sa politics. Kung ito'y makakabuting, o ito'y makakasama sa'yo. Hindi siya kasalanan. Pero ito'y siyang mahirap na papasukin mo under any circumstance. So ito po ang ating mensahe. Balik natin muna kay Brother Nacho at muna po sa pagpapakita.